Ulitin ko lang po ang sinabi ni Sir Reggie Bulawan, 5:51 in the morning. Ang sabi ni Sir Reggie Bulawan, idol, talakay ang pagkakaiba ng pagtatanim ng hybrid at inbred variety. Kasi ang sabi nila, pag hybrid, mataas ang ani. Pag inbred, mababa ang ani. Pero para sa akin, mindset lang. Kasi kung yung pag-aalaga mo sa hybrid, dapat ganun din sa inbred. Kaya sa palagay ko, panalo pa rin ang inbred. Kaya lahat dapat Jasmine at Mayumi ang itanim. Kasi kung ang pag-aalaga mo sa hybrid, ganun din dapat sa inbred, sure ako hindi lalayo sa ani ang inbred sa hybrid. Tamang-tama, 100% sir. Reggie Bulawan. Ang nangyayari po kasi, pag hybrid po kasi, lahat ng protocol, lahat ng kinakailangan ng mga abono, halos nilalagay nila talaga, no? Medyo maselan kapag ka-hybrid. Masabi na pag inbred, parang walang iniwan din yan sa aso. Kapag nag-alaga ka ng aso na hybrid, alagang-alaga mo, lahat bakuna kung ano-anong ginagawa mo dyan, lahat ng pagkain na nandyan, lahat ng pag-atas na nandyan, pinadididi mo pa. Samantalang yung mga asong Pinoy na ipinanganak dyan, ay pabayaan mo lang. Well, dyan, ay nanganak yung aso mo, ang daming anak ka, uy, ingat kayo, baka makagat kayo niyan ha. Uy, baka makagat kayo niyan ha, saan? Andun sa lupa, andun sila. To the point na, yung mga asong Pinoy, napabayaan lang nila dyan na walang suporta ng gatas, wala, yung nanay, ang payat-payat na, hindi pa pinapakain. Ganon din po sa hybrid tsaka sa inbred variety ng mga palay, no? Minsan kasi yung inbred parang nagiging ano lang pabayaan lang kasi ay inbred naman. Pero tama ka, no? Kung talagang aalagaan talaga yung inbred variety, is magbibigay rin ng maraming ani yan. Number one, syempre hindi mo regulated yung distansya. Sa hybrid variety kasi talagang may regulate yung distansya. So, ganoon din ang gawin mo. Susuhi din ng marami yung inbred. Na ipakita na po natin ng maraming beses na marami po talaga sumuhi ang inbred variety. Kapag katama lang ang distansya, naayos mo yung putik, naayos mo yung lupa, maganda yung lupa, nailagay mo yung dapat na abono, nailagay mo yung dapat na sustansya ng halaman, ay gaganda rin po yan. Ang maganda pa sa inbred variety kasi, pwede mong ulitin doon sa mga pagkakataon na mahirap bumili ng seeds, ang inbreed ay pwede mong ulit-ulitin. Samantalang yung hybrid, hindi talaga pwede yan. F1 lang po yan, bibili ka ulit. So, doon ang advantage ng inbred variety. Kaya dumadami talaga ang ani ng hybrid kasi regulated. Tapos, aminin na natin, minsan sa mga hybrid variety, nakadesign talaga sila sa maraming ani. Mas mahaba ang uhay, mas marami ang butil. Pero, kung gagawin nga yung tamang protocol na ginagawa natin sa hybrid, igagawin din natin sa inbred, talagang tataas din po ang ani ng inbred. Imagine na lang, nagtanim tayo ng hybrid variety, nasa tama, regulated natin yung distansya, regulated natin yung dami ng bawat tundos. Pero sa inbred, agrap tayo, napuskol tira of mo, kinlasit nanay. Doon tayo nagkakaproblema doon eh. Tapos minsan naman, sa hybrid variety, 9 kilos lang pwede na. 15 kilos, marami na. Pag sa inbred variety, mano nga iti mano ti bunubon mo yung punla. yung seeds. 200 kilos Kaya masyadong marami. Kaya yun ang nangyayari talaga sa ating pagsasaka. Marami talaga tayong isinasabog. Tapos mag-expect ka pa ng maraming ani. Kaya sa tanong mo, Sir Reggie Bulawan, napakagandang tanong yan at yun naman po ang sagot ko. So pareho lang natin ayusin, maganda po, parehong magbibigay ng magandang ani yan, yung inbred tsaka hybrid variety. Kung ang suhi ang pinag-uusapan, halos hindi po nalalayo yan. Ano ba bang suhi ang kinakailangan mo kung nagsusuhi na po ng 50 tillers yan? 50 hanggang 80 hanggang 100 tillers yung inbred. Marami na yun. Ba't nangyayari po yun? Una, napaganda mo yung putik, napaganda mo yung lupa. Napaganda mo yung maganda yung seedlings mo, hindi mo nasaktan, hindi nahirapan kagaya ng ginawa mo sa hybrid na talagang alagang-alaga mo, di ba? Hindi mo binababad sa kanal, hindi mo binababad sa lubluban ng kalabaw, which is nangyayari kapag ganon ay nagiging prone sa mga sakit, nagiging prone sa mga fungal at saka sa mga viral bacterial diseases. 'Di ba ang hybrid, 'di ba?
minsan nga sa 12 hours, 2 beses pa tayo nagpapalit ng tubig sa pagbababad. Bakit? Para hindi mag-accumulate, hindi magkaroon ng tinatawag na amag. Hindi magkaroon ng accumulation ng sakit. Eh bakit pag inbreed na, ay, purwak migta na, ay na, ay toy na, ay, lubluban tayo inuwang. Binabad mo lang sa lubluban lang ng kalabaw, magtataka ka pa kung maraming sakit yung palay. So, yun yung dahilan kung bakit nagkakasakit ang inbreed, kawawa, kawawa, kawawa. Marami na tayong ginawang example, palagay ko po, magandang paliwanag na po yan, Sir Reggie Bulawan.